Sendania. Opo. Umpisahan natin yung ginagawang paghahanda ng Akbayan mga kasama para sa sona ng Pangulo sa Lunes, July 27. Kong Percy, good morning! Morning po, Radyo Manrod, at good morning po sa lahat ng mga tagapakinig natin ngayong umagang ito. Anong ginagawang paghahanda ng Akbayan para sa Lunes, Kong, sa ikalimang sona ng ni PBBM? Well, itong paghahanda nagsimula na nitong linggo pa lamang. Kahapon nagkaroon ng youth zona, yung Akbayan Youth, kung saan ipinahayag ng ating mga estudyante at mga kabataan sa komunidad yung tunay na kalagayan at panawagan nila para sa darating na sona ng Pangulo. At sa Lunes, inaasahan na magkakaroon tayo ng isang malaking kilos protesta kasama ang iba't ibang mga progresibong grupo para ipahayag sa publiko at sa Pangulo yung tunay na sitwasyon ng ating bansa. At yung panamaga natin, ito pa rin yung mga pangakong napako at tugunan yung malalaking problema ng ating bayan sa ngayon. Partikular yung mga sinasabi po ninyong pangako ng Pangulo na napako? Well, una, yung usapin ng pagbaba ng presyo ng bilihin. Kasi po ulit-ulit sinasabi na Administrasyon Marcos, mula pa nung kampanya hanggang ngayon, nagagawing abot kaya ang presyo ng pagkain. Pero kabaligtaran yung nakikita natin. Sa ngayon, lalo tumataas ang presyo ng bilihin, nalulunod sa taas presyo ng ating mga kababayan. Tapos, hanggang ngayon ay hindi pa natutupad yung significant na pagtaas ng sweldo ng ating pong mga manggagawa. Halimbawa, noong 19th Congress, yung unang 3 taon ng Pangulong BBM, hindi na ipatupad yung ating panukalang 200 peso wage increase sa lahat ng minimum wage earners. Pumasa na sa House of Representatives, pumasa na sa Senado, pero hindi ito na isa batas. At alam natin kung ano nangyari, hinarang ito ng mga economic managers ng Malacanang. So sa puntong ito, gusto natin ipalala sa Pangulo na bilang Pangulo dapat kinakalinga ang lahat, lalo-lalo na yung pinaka-nangangailangan. At ang kagyat na dapat tugunan, usapin ng sahod. Para nang sa ganun, para itong salbabida, Radyo Manrod, nalulunod sa taas presyo, iabot yung salbabida para kahit papaano ay makaramdam ng kahit kaunting ginhawa, pansamantala yung ating mga kababayang naghihirap. Pero 'di ba nagkaroon na po ng increase sa Metro Manila ng 85? Hindi pa ba sapat 'yon? Ang tawag nga namin dyan, Radyo Manrod, barya-barya. Tapos tandaan po natin, yan ay increase lamang sa Metro Manila. Hindi po yan mararanasan sa ibang bahagi ng bansa. Tapos yung 85 na yan, 60 pesos ngayon, tapos parang 25 next year, no? So parang installment, tapos by the time matanggap ng mga kababayan natin yung increase na ito, but devalued na siya. Wala na siyang halaga kasi nga naunahan na ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Tapos Radyo Manrod, gusto rin nating singilin yung Pangulo. Sa sinabi niya last year na mahiya naman kayo. No? Sa ngayon ay hinihintay pa rin natin na talagang mapunta sa kulungan yung mga mastermind, yung mga ulo, utak dito ang flood control scandal at yung pagnanakaw sa budget ng ating bayan. Particular sino ho ang tinutukoy ninyong mastermind? Kasi may mga nakakulong na, may mga sinampahan, sabi nga ni Yuse Claire, may mga sinampahan ng kaso. Kasalukuyan, nandyan na sila nakapiit. Sino pa ba ang gusto ninyong habulin ng Pangulo at ikulong? Well, sa ngayon po, meron tayo, ang tawag nga natin dyan, hindi pa ito yung kabuang larawan. Kasi sa ngayon, halimbawa, hindi pa rin natin pinangalanan niya na 15 mga contractors na responsible dito sa flood control scan para ang nangyayari, 0.5 pa lamang nakukulong. So, we have yet to see yung accountability at makita natin yung buong picture. Paano ba nagnakaw? Saang level ba nagnakaw? At sino-sino ba dapat yung mga utak sa likod dito na dapat makulong sa lalong madaling panahon? Kinakailangan yung big fish na sinasabi, makulong sa lalong madaling panahon. Wala dapat itong sinisino. Kung sino man maging responsable, kung sa tayo dahil ng ebidensya, dapat yun ang panagutin ng ating administrasyon. Kung i-rate ninyo ang Pangulo from 1 to 10, 10 ang pinakamataas. Sa flood control, ilan po? Sa flood control, kung 10 ang pinakamataas sa flood control ay nasa 5 pa lamang ang administrasyon. Malayo pa. Malayo pa. Mas mabilis na serbisyo ng gobyerno. Well, sa ngayon nakita naman natin may efforts para i-systematize yung serbisyo ng gobyerno, pero kita pa rin natin yung mahabang pila kahit saan. So nasa sa east yung administrasyong Marcos. Sa edukasyon, nako, dito talaga lagpak ang ating gobyerno kasi nakita natin wala pang significant improvement sa ating education system. Talagang patuloy pa rin ang education crisis. So 5 pa rin, Radyo Manrod. Oo.
Pero ano pinaka ngayon problema sa edukasyon, sa sektor ng edukasyon ngayon? Well, to overhaul the education system, kailangan talaga ng whole Oo. of government approach. No? So, andyan yung usapin ng access. Andyan yung usapin ng quality of education. At syempre, andyan din yung usapin ng education support sa ating mga nagtatrabaho sa education sector. Halimbawa, sa ngayon, patuloy pa rin ang panawagan ng ating mga guro at mga empleyado sa loob ng education system ng mas maayos na serbisyo at benepisyo para sa kanila. Sa ngayon kasi nakita natin kahit yung usapin ng infrastructure, nandyan pa rin yung problema sa sobrang laking mga class sizes, kakulangan ng mga classroom at instructional materials. Nakalulungkot na sa panahong ito, issue pa rin talaga ang kakulangan ng classroom. At yung isa sa pinaka-nababagabag ako, itong backlog sa construction ng classroom. Kaya ako naaasar talaga dito kasi available yung budget. Nariyan yung budget na ilagay natin sa GAA pero hindi ito na-i-implement. Ibig sabihin, andyan na yung pondo pero hindi pa napapagawa yung mga classroom dahil nga doon sa mabagal na implementasyon ng classroom building program noong ating Department of Education na nagsimula nung panahon pa ni VP Sara Duterte. Talagang lumobo yung backlog natin sa classroom nung siya ay DepEd Secretary. Oo. Sa kalusugan, ilan ang ibibigay ninyo sa Pangulo? Well, medyo positive sign ito na nagpalit tayo ng DOA Secretary, no? Kasi nakita naman natin kung gaano talaga ka-backward yung ating health system. Pero pag tingnan natin yung kalagayan ng mga public health hospitals, malaking trabaho yung kailangan trabahuhin ng ating bagong health secretary. Sa ngayon, 5 din ang marka ng ating administrasyon pagdating sa health sector. Medyo kuripo din kayo magbigay ng no? Oo. Pero alam mo, Radyo Manrod, sa usapin ng foreign policy, particular, itong usapin ng West Philippine Sea, willing ako bigyan ng 7. Sa West Philippine Sea? Sa usapin ng West Philippine Sea on this particular program of foreign policy. Oo, Kasi kahit pa paano, pinanindigan ng gobyernong Marcos yung ating arbitral victory dito sa West Philippine Sea. Patuloy na iginigiit na dapat ino-honor talaga yung award na ito at i-recognize talaga ng China yung ating jurisdiction sa ating sovereign territory. Nakita naman natin itong 10th year anniversary ng WPS Arbitral Award. Talagang merong pagtulak yung gobyerno at sa nakikita natin sa ngayon, medyo mas maayos talaga yung handling nila ng West Philippine Sea issue kesa sa nakaraang administrasyon na halos ihain dito sa China. Oo. Pero nandyan pa rin yung ginagawang pangaharas natin eh. Kahapon nga lang may binanggit ang ang Philippine Coast Guard. Mayroon na namang water cannon na nangyari sa Baho de Masinloc sa ating mga barko. Oo, totoo yan at nakakaalarma. Ito ay a few days after hampasin, hatawin ng isang Chinese Coast Guard, yung isang Philippine Navy natin na nasugatan sa ulo. So, napakahalaga na talagang dapat maging firm yung Marcos administration on handling and addressing itong issue ng aggression mula sa China. Opo. Panghuli na lang, yung paglaban sa korupsyon ng administrasyon, pangkalahatan, kumusta naman? Ilan ang i-rate ninyo? Kasama na dyan yung mga pinag-usapan rito na hindi lang sa flood control, no? At sa iba pang mga nangyayaring korupsyon sa ating bansa. May nakikita ho ba kayong positibo na ginagawang aksyon rito ng gobyerno, ng administrasyong Marcos? Well, pwede natin bigyan ng 5.5 ang administrasyong Marcos on the issue of fighting corruption. Kasi nakita natin kahit papaano, very aggressive ngayon yung iba't ibang government agencies in filing cases and charges against responsible individuals. Pero sa dulo, alam naman natin, filing is one thing, conviction is another thing. Kasi sa karanasan natin sa Pilipinas, marami nakakasuhan, makukulong sa simula, pero sa dulo, mapapawalang sala. So susukatin talaga ang pag-fulfill ng administration sa kanyang mandato para tugunan ng korupsyon kapag meron ng conviction. Kasi nakita natin, pinapahaba ang mga trial sa dulo dahil may kaya yung kinasuhan, makapangyarihan, maa-acquit. Ayan. So talagang conviction talaga yung kinakailangan. Opo. Aasahan, earth-shaking announcement ang gagawin ng Pangulo sa kaabang-abang na SONA o State of the Nation Address sa Lunes. Kayo po sa Akbayan, ano yung inaasahan ninyo
na babanggitin, announcement na gagawin for you? Anong pinakamahalaga na pasabog na dapat gawin ng Pangulo sa kanyang State of the Nation address sa Lunes? Well, dalawang bagay sa akin ang hihintayin ko talaga. Una dito yung usapin ng sahod at presyo ng bilihin. Kasi talaga nasa krisis ang ating bansa at kinakailangan ng aggressive na intervention ng gobyerno. Tapos pangalawa, kinakailangan magkaroon ng substantial, totoo, genuine, yung nararamdaman talaga na epekto yung drive ng administrasyon against corruption. They have to make sure na yung pera ng taong bayan napupunta para sa serbisyo at benepisyo ng ating mga kababayan. So hindi pwedeng magsabi lang ng mahiya naman kayo. Dapat kasabay ng pagsasabi ng mahiya naman kayo, may nakukulong at mas mahalaga, may nababawi na ninakaw sa kaban ng bayan. Kasi dyan ngayon bitin na bitin eh. May ilang nakulong pero may nabawi na ba na substantial. Parang pabarya-barya. Pag kinumpara mo doon sa trilyong-trilyong ninakaw mula sa atin, Radyo Manrod. Ayun. Okay, sa ibang usapin, Kong Percy, kunin ko lang din ang reaction ninyo dito sa sulat ng Office of the Vice President para kay Senate President Sherwin Gatchalian na may request sila na sagutin ng Senado ang pagkain at inumin ng kanyang mga kawani at legal team sa impeachment trial, yung defense team. Dapat daw sagutin ng Senado ang pagkain ng mga ito at mga inumin, no? At hindi lang basta-basta kung sasagutin ng ng Senado, dapat doon sila sa catering ng Vice President, no? Kung saan sila nangongontrata. Well, para sa prosecution kayo ho ba gusto rin na humingi ng ganito sa panic ng prosecution panel? Ano yung reaction nyo rito, Kong? Alam mo, Radyo Manrod, kinakailangan nating paalala sa Vice President na itong usapin ng impeachment, lalong-lalo na yung pagpapakain sa ating mga abogado at sa ating mga staff, KKB, kanya-kanyang baon. Huwag natin ipasa sa taong bayan yung responsibilidad na yan. At pinapakita lang dito na wala talagang pagkilala at paggalang si VP Sara dito sa procedure, sa process of accountability. Kasi siya yung gumawa ng pagkakasalat sa taong bayan, tapos pag kinasuhan siya, responsibilidad pa natin na pakainin yung mga abogado niya. So kita mo talaga ito'y galawang bratinela, spoiled brat, no? Ikaw na yung may kaso dahil gumawa ka ng paglabag sa iyong tungkulin at sa iyong sinumpaang oath of office, tapos taong bayan pa ang gusto mong gumastos para sa merienda at pagkain na yung legal team. At hindi lang basta taong bayan ang gagastos, gusto niya, siya pa ang pipili ng catering. Akala ko ba ang gusto niya, Radyo Manrod, ay bloodbath? Mukhang boodle fight yata yung gusto niya. Hindi ito birthday party, hindi birthday party, hindi handaan, hindi fiesta ang impeachment process. Ito ay proseso ng pagpapanagot. So kinakailangan seryosohin ito ni VP Sara Duterte at ma-realize niya na hindi ito tungkol sa ano lang yung gusto niya, ito ay tungkol sa ano ang dapat makatarungan at totoo. So kesa niya problemahin yung party, yung pakain, yung fiesta, handaan para sa kanyang legal team, but hindi na siya humarap sa Senado. Yun ang totoong kailangan sa ngayon. Oo. Kayo ho ba, kung pumupunta, nag-a-attend kayo ng impeachment proceedings, impeachment trial ni BP? Yes, this week nandun na po ng 2 araw. Nung araw na natutuhan doon sa ating motion, yung ating subpina para sa bank records at saka tax returns. Kasi Radyo Manrod, pinuntahan ko talaga kung matatandaan ng mga kababayan natin, ako yung nag-motion sa Committee on Justice para isubpina ang bank records ni VP Sara, particular yung sa AMLAC, Suspicious at Covert Transactions. So, pinuntahan ko yun kasi medyo malalim yung hugot natin. Dinimanda pa nga kami dyan ni VP Sara at Atty. Manscarpio dahil ginawa namin yung motion na yun. So, na-vindicate tayo kasi yung Senado, ginrant yung pag-subpina dito sa mga dokumentong ito. Oo. Pero sa kakatapos lamang na Article 4, ano yung masasabi ninyo? Kontento ba kayo sa mga ebidensya, sa mga sumalang doon na mga testigo at mga sinabi nila? Alam mo, Radyo Manrod, sa totoo lamang, kung ang magiging basihan lang ng ating mga senator judges ay yung mga ebidensya ang pinresenta, 100% conviction na dapat si VP Sara
dito pa lamang sa usapin ng grave threats at betrayal Oo. of public trust on the basis of yung pagbabanta niya sa presidente, sa first lady at sa dating speaker of the house. Pero alam natin, kinakailangan makita ng taong bayan yung buong larawan ng iba't ibang mga articles of impeachment. So mula dito sa first article hanggang doon sa last article na ipipresent natin, lalo-lalo na pagdating sa unexplained wealth, 100% conviction na kung ang basis lamang ay evidence. Evidence. How about dito sa Article 1, yung Confi funds? Sino-sino mga nakikita ninyong sasalang bilang testigo rito? Well, inaasahan natin na yung mga sumalang na testigo mula sa House impeachment probable cause hearing, most probably sila din yung sasalang. Pero hindi ako at liberty at this point to reveal kung sino. Oo. Otherwise, baka mapagalitan tayo ng mga kasama natin sa prosecution at ma-telegraph yung ating strategy. Pero malinaw din naman, nakita ng taong bayan halos higit isang taon na nagkaroon ng hearing sa House Committee on yung parang blue ribbon na House yung public accountability. Nakita natin kung paano talaga naabuso yung confidential funds. Imagine, gumastos ka na higit 100 milyon sa loob lamang ng 11 araw. So pinakita nito talaga na hindi mapagkakatiwalaan pagdating sa pondo ng bayan si VP Sara Duterte. At because of that, she's not fit to hold the second highest position in the land. Ayun. So, well, abangan natin yan sa susunod na linggo. That's after SONA. Pero binago na yung schedule. Lalo na sa oras, Kong, no? Gagawin sa Umaga na ito. umaga na. Oo. Umaga na, oo. So, ibig sabihin sa umaga, pag simula noong hearing, baka magbabaon tayo dyan ng Mary Grace at saka ng Piatos. Ayan. So, para- yun yung merienda ninyo. Oo nga. Kaya ngayon ang gusto natin i-suggest sa defense. Kung gusto nyo magbaon, maganda magbaon na lang kayo ng Mary Grace at saka ng Piatos pagpunta niyo ng Senado. Kasi inuulit natin, kanya-kanyang baon yan. Dahil ang pananagutan dapat ginagawa natin na hindi pinapagawang burden para doon sa Senado. Oo. So, ang prosecution team may daladalang baon. Yes, kanya-kanya tayong baon. In fact, bago kami pumasok, kumain muna kami doon sa kantin ng Senado sa labas. Oo. Hindi kayo kumukuha ng catering. Hindi namin pinapasa sa Senado yung pagpapakain sa ating mga legal team kasi KKB talaga siya, Radyo KKB. Manron. So, imagine mo, Radyo Manron. Pero saan galing yung... okay, sa bulsa ninyo galing yung budget. Hindi sa Congress, Yes, imagine mo, Radyo Manrod, kung ikaw ay may kaso sa local courts, RTC man yan o MTC, hindi naman responsibilidad ng korte na pakainin kayo, di ba? Yung abogado mo, responsibilidad mo kasi humaharap ka sa kaso. Bahagi ng accountability, pinapanindigan natin na humarap sa kaso. Kaya dapat responsibilidad natin yung pakain para sa ating mga abogado. Kaya hindi pwedeng spoil brat dito. Pero yung yung ginawang pagdinig, 'di ba, ng Committee on Justice kaugnay sa impeachment kay VP, may pagkain doon eh. Sinong gumastos? Ang Kongreso. Yung pagkain na yun kasi, lahat ng committee hearings ng Kongreso, merong Budget. pamerienda, no? Merienda lang. Merienda, Pag inabot ng mealtime, may mealtime yung mga resource person. Pero kasi ibang proseso ito. This is an impeachment process. Hindi ito congressional hearing na merong regular budget, no? Kasi program to di ba, ang mga budget natin pagdating sa hearings. Ito ay extraordinary, this is both a legal and a legislative process. So, huwag natin ipasa yung responsibilidad na yon sa Senado. Yun ay responsibilidad nung nasasakdal at saka ng mga taong involved. Ayun, yun ang kaibahan doon. Even dyan sa Senado, kahit may mga pagdinig, libreng merienda because, well, kasama yun sa trabaho. Oo, Diba? at saka yung Ng mga merienda, hindi namimili ng catering, Radyo Manrod. Oo. Hindi pinipili na dapat, galing dapat sa Mary Grace Piatos yung yung magpapakain, di ba? Kung anong iserve sa inyo. Okay. Kong, maraming salamat sa inyong oras at panahon. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Magandang umaga po sa ating lahat. Alright. Representative Percy Sendani, mga kasama ang Bayan Party List daw po. At